Ito na nga paling araw na dinala namin sa emergency si Kuya Mac dahil sumakit na naman yung tiyan niya. Actually, magdamag niyang tiniis yung sakit dahil kakatapos lang niya mag-chemotherapy kahapon. Hanggang sa dinin niya makayanin yung sakit kaya dinala na namin siya kaagad sa ospital. Baling symptoms ni Kuya Mac simula kahapon, walang lumalabas na dumi sa colostomy bag niya. Kaya siguro sumasakit yung tiyan niya. Then at the same time, nagsusuka nga din pala siya. Sa mga punto na to, pinahiga na muna namin si Kuya Mac para makapagpahinga siya. Halos magdamag din kasi siyang hindi nakatulog dahil sobrang sakit ng pakiramdam niya. Kaya buti na lang talaga laging andyan si Kuya Edmar para samahan kami sa ospital. Kinuhanan na nga din siya ng abdominal x-ray para makita kung anong cause ng pagsakit ng tiyan niya. Then nag-start na nga din sila magswero ng dextrose at antibiotics. Kaya kahit papaano nag-subside naman yung pain. Parinda ka? Na? Parinda ka? Na? Maski? Grabe, sobrang sakit talaga ng pakiramdam kanina ni Kuya Mac. Kaya buti na lang medyo okay na siya ngayon. Nakatulog na nga din si Kuya Mac dahil hindi na daw gaano sumasakit yung tiyan niya. Kaya naman thank you so much Lord dahil pinakinggan mo yung prayers ko para sa kapatid ko. Alam ko sobrang hirap ngayon ng sitwasyon namin. Pero naniniwala kami na malalampasan din namin itong pagsubok na to. Kumain na nga muna ako ng tinapay para kahit papaano magkalaman yung tiyan ko. Then may times nga pala na babangon o hihiga si Kuya Mac. Alam niyo ba sobrang na-appreciate talaga namin si Kuya Edmar. Dahil siya yung laging andyan para sa amin ni Kuya Mac. Kaya kahit wala pa siyang tulog, hindi talaga siya nagdalawang isip na samahan kami ni Kuya Mac dito sa ospital. Kaya sobrang swerte talaga namin dahil may Kuya Edmar kami sa buhay. O diba, sana all. Anyway, may dumating nga pala na resident doctor para i-check si Kuya Mac. Then naisipan na nga din namin kumain ni Kuya Edmar dito lang din sa may kantin ng ospital. Actually, kanina pa talaga kami nagugutom. Ang kaso alam niyo naman kapag emergency, wala na talagang time para kumain. Mabilis ang kain lang to kaya bumalik na din kami kagad sa ER para bantayan si Kuya Mac. Nagtanong nga pala ako sa mga nurse dito sa may ER kung pwede na bang kumain si Kuya Mac. As of now, hindi pa daw siya pwedeng kumain dahil monitor pa yung kalagayan niya. Bali sa mga punto na to, pinag-uusapan namin ni Kuya Edmar kung ano yung posibleng mangyari ngayong araw. Then nakatulog na nga din si Kuya Mac. Kinuhanan na nga din siya ng blood test kaya tinanggal ko na yung mga nakadikit na tape. At saka ko na nga din siya kinumutan. I mean dinamitan para kahit papaano hindi siya lamigin. O diba, sarap na ng tulog ni Kuya Mac. Iba talaga mag-alaga kapag may kasamang pagmamahal. From time to time nga pala may pumapasok na nurse dito para i-check si Kuya Mac kaya gumising na siya. Dumating na nga din sila Ate Saint Irish dito sa ospital para kamustahin si Kuya Mac. Sakto wala pang pasok si Irish, kaya siya muna yung makakasama kong magbabantay for today's video. Sobrang hirap kasi walang kaantabay sa ospital, lalo na kapag may kailangan asikasuin sa labas. Kaya dapat may isa pang bantay na may iwan para kay Kuya Mac. Hindi na nga rin nagtagal at nagpaalam na din si Ate Say dahil maya-maya din lilipat na kami ng kwarto para ipa-admit si Kuya Mac. Sa ingat siya, ma. Ini-CG na nga din si Kuya Mac dito sa may ER para ma-record yung kondisyon ng puso niya. And so far, okay naman kaya nag-fill out na ako ng admitting form para mas ma-monitor ng maayos si Kuya Mac. Time check 11 o'clock PM. Late na nga kami nakalipat ng kwarto kaya pinatulog na namin si Kuya Mac. Then may binigay nga sila nitong medical kit. Napasarap na nga yung tulog ni Kuya Mac. Kaya inaya ko na din ng pamangkin ko para kumain ng dinner. At yun naman ang update for today's video and see you on our next one.